magsisimula, manalangin mo. Panginoon, lumalapit kami sa inyo sa punto, Father God. Humingi kami ng guidance, Lord, sa inyo. Naway, pabigyan ninyo kami ng talino, Panginoon, upang maintindihan ang mga salita ninyo, Father God. At patuloy, Panginoon, na maingat namin ito sa aming buhay, Father God, sa araw-araw, Panginoon. Kung sa akong dalahin ko, sa pangalan mo. Sa hapong ito, natanong na ba natin sa ating sarili na kung ano yung mga gusto natin desisyon sa buhay, kung sino yung mga mapapangasawa natin, kung ano yung gusto nating career sa ating buhay, kung ano yung mga things na kailangan natin. So, minsan natatanong natin sa ating sarili, di ba? So, tapos natatanong din natin sa ating sarili minsan na ano ba yung will ng Panginoon sa ating buhay. So, sa hapong ito, ang i-discuss ko is yung devotional. This is knowing God's will. Sabi, how can Christians make good God-honoring decisions? So, minsan, paano nga ba ang isang Kristiyano na yung mga decision niya is in God's will. So first, we must obey the moral will of God as it is revealed in the Scripture. If Scripture prohibits the action in question, your decision is easy to do. Whatever does God's word say about it, if it says anything, obey that. Nakalagay yun sa 1 John 5:3. So, kung minsan sa buhay natin, di ba, meron tayong mga decision na bigla-bigla na lang na maisipan natin kung ano yung gusto natin negosyo, or kung ano yung gusto natin sa buhay natin. Minsan mag-decide na lang tayo kaagad. Hindi na natin confront or hindi na tayo nag-aas ng guidance sa Panginoon kung ano ba talaga ang will niya sa buhay natin. So maraming tao at syempre lahat tayo dito na minsan nagkakaroon tayo ng mga desisyon na hindi natin na itataas sa Panginoon kung ano ba talaga ang gusto niya. Second, good decision making requires that you exercise biblical wisdom. So yung wisdom na yun, syempre, nagagaling din sa Panginoon. So, ang Panginoon naman is, generous na mag-provide kung ano yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. So, minsan, di ba, sa buhay natin, bawat isa sa atin, mayroong mga naka-tailored na will ng Panginoon. Yung will ko, pwedeng hindi naman pwedeng naka-pattern sa will mo. Bawat isa sa atin is may will ang Panginoon. So yun yung kagandahan sa Panginoon kasi ang will niya is talagang naka-tailored sa atin. So lahat tayo meron kanya-kanya kumbaga may kanya-kanyang ang Panginoon ay may kanya-kanyang plano sa buhay natin. So minsan tsaka ang Panginoon napakaano niya,
sovereign siya, di ba? So, minsan magkakaroon tayo ng mga desisyon na kahit minsan taliwas na dun sa ano, diba, nag-pray tayo na hihingi tayo sa Kanya kung ano yung maganda natin gawin sa buhay natin. Pero, minsan, yung mga pinag-pray natin, instead na minsan yung parang ang Panginoon yung ma-honor, tayo yung sarili natin yung ma-honor, hindi siya. So kahit minsan, pag gigiit pa rin natin kung ano yung kung ano yung magiging desisyon natin, hindi natin siya i-base biblically. Ang Panginoon is napaka-sovereign niya na pwede niyang takpan yung tenga niya, pwede niyang ipinit yung mata niya, pwede niya tayong iwanan sa desisyon natin na mali. So, ganun ka-sovereign ng Panginoon. Pero, kung yung desisyon natin, yung pinag-pray natin ay nag-ugma dun sa gusto ng Panginoon, dun sa will niya, sobrang blessing pa yung makukuha natin. Minsan, talagang sobrang umaapaw na hindi natin maano sa sarili natin na sobrang overwhelming, di ba? So third, to make wise decision, we need to gather necessary information, consider all the options carefully, seek godly counsel, and then choose the option that most sensible. So, nasa Proverbs 2:1-11 siya. So, di ba, may mga decision nga tayo katulad ng katulad na, iba, magpapagawa tayo ng bahay. Minsan, meron tayong mga decision na kukuha tayo ng ganito, kukuha tayo ng ganito, kukuha tayo ng ganyan. So, minsan, tama ba or timing ba yung decision natin sa ating panahon ngayon, parang gano'n. So, kailangan mo maghanap ng other options for that para mag-seek ka ng ibang guidance or ibang counsel. So, maraming hindi lang yung pag sinabi mong wise decision, hindi lang yung mag-break ka, magsisik ka rin ng help sa iba na katulad kay pastor, ka ng counsel sa kanya kung tama ba yung decision mo o hindi. So then, mag-pray ka sa Panginoon kung talaga bang yun ang decision na para sa iyo. So, within God's sovereign will, kailangan, siyempre safe tayo. Kailangan masigurado natin sa sarili natin na safe tayo. And spirit-filled. Ibig sabihin, kailangan yung, kasi minsan pag naisip na iba, spirit-filled ba? Spirit kung alam. Ganun, diba? Pero spirit-filled, ibig sabihin, puno ka nung yung salita ng Panginoon, puno ka ng wisdom niya. So, kumbaga, gano'n. And then, sanctified, submissive, and kasi kasama pa rin doon yung suffering. So, yung sa buhay ng Kristiyano, hindi talaga mawawala yung suffering. So, lahat tayo dumadaan doon. Merong mga suffering na maliliit lang, pero malalaki. Pero lahat tayo dumadaan doon kasi minsan ang iniisip ng ibang tao is pag sinabi mong Kristiyano, masaya na. Kumbaga, lagi kang fulfilled sa buhay mo. Pero hindi. Minsan, kung kailan ka ng Kristiyano, nandun pa yung nagkaroon ka ng maraming problema, maraming sakit, at kung ano pang mga So, kasama yun sa mga ng Panginoon, sa kalooban niya.
Ah, ano naman yung yung God's reward for obedience? So, kapag naging masunurin siya, ano yun? So, sabi niya, dun sa Psalm 37:4, sabi niya, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. That means that if you are conforming to God, will in all the 5 ways listed above, yung kanina, He will place you in your heart desires that reflect His will. So, do you do what you want to do, diba? So, kung ang nasunod mo or meron ka nung yung kailangan saved ka, spirit-filled ka, sanctified ka, submissive ka, yung Panginoon, hindi naman siya yung maramot na hindi na ipagkakalob sa iyo yung hinihingi mo. Minsan, di ba, may mga times na humihingi ka, pero hindi pala, akala mo, hindi naman pwedeng bukas bibigay mo na kaagad. Ang Panginoon kasi, nag-ano siya ng tamang timing, may time siya dun sa mga hinihingi mo eh. So, pwede niya rin ibigay yung kinabukasan kaagad kung will niya. Kasi sobrang siya eh. Kung ano yung gusto niya, yun yung matutupad para sa iyo. So, kailangan i-ask din natin sa buhay natin na kung ano talaga ang will ng Panginoon sa atin. And at the same time, maraming mga bagay na kailangan na laging i-ask natin yung guidance ng Panginoon kasi hindi sa lahat ng oras kumbaga kaya natin. Sa totoo lang, hindi natin kaya. Kailangan talaga natin ng Panginoon sa buhay natin para papagdaan po lahat ng mga suffering, trial dito sa mundo, lahat ng tribulations. Mapagdaanan naman natin yun. Nandun ang Panginoon upang umalalay at tumulong sa atin hanggang sa dumating siya. So, yun lang po ang ating devotion sa hapong ito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa mga salita ninyo sa hapong ito, Panginoon. Naway maitanim ito sa aming mga puso, Father God, at may pamuhay namin ito, Panginoon. At tulungan ninyo kami na ang mga desisyon namin, ang mga dapat ang lahat na aming gawain, Panginoon, ay itaas namin sa inyo at kayo ang laging ma-honor, Father God, sa mga aming ginagawa, Panginoon, sa aming buhay. Muli, Father God, salamat kami sa inyo. Ito po sa magdalangin natin. Ito po sa magdalangin ko sa matamis ng Panginoon